Bakit hindi nakalipistik si nanay? Akda ni Grace D. Chong, guhit ni Cora Dandan Albano, isinali ni Luis P. Gatmaitan. Ayoko sanang naglilihim kay nanay, pero paano ko kaya ipaalam sa kanya na ikinahihiya ko siya? Kung bakit kasi hindi na lang siya kagaya ni Aling Ana o ni Aling Betty o ng kahit sinong nanay sa aming lugar. Sila ay mga tunay na nanay. Hindi sila umaalis ng bahay, laging nakasuot ng bulaklaking duster, at kung sila'y lalabas ng bahay, naglalagay sila ng lipstick sa kanilang labi. Para sa akin, parang naging, kakaiba si nanay. Dati-rati, maputi at makinis ang kanyang balat. Pero ngayon, maitim na at makaliskis. Sa halip na hinahayaan lang niya akong matulog hanggang sa oras ng almusal, ngayon ay ginigising na niya ako ng maaga para matulungan ko siyang gawin ang dati-rati siya lang ang gumagawang mag-isa. Maghiwalay ng puting damit at dekolor at magbabad ng labada sa batya. Magtanggal ng alikabok sa mga kasangkapan, magbunot ng sahig at mag-init ng pagkaing natira kagabi. Tapos, bukang bibigtan niya ang at kapag sinasagot ko ang napakarami niyang tanong. Mahigpit ba ang class advisor mo? Kumusta ang best friend mong si Lydia? Nasasabik ka na bang magtapos? Ang boses niya ay parang laging nanunood ng isang palabas na katatakutan sa TV, sa halip na parang nakikinig lang siya sa aking mga pang-araw-araw na ginagawa. Habang isinusuot ko ang aking uniforme, sinusuot naman ni nanay yung kanya. Wala akong problema sa uniforme ko. Bawat babae sa aming eskwelahan ay ganito ang suot. Pero yung uniforme ni nanay, yak! Isang pares ng pantalong maong nakupasin at gastado. Lumang digomang sapatos. Isang lastiko na pampusod ng kanyang buhok. Damit ni tatay na may mahabang manggas. Isang panyong nagsisilbing takip sa kanyang ilong at bibig. At isang pares ng ginantsilyong guwantes na butas-butas. At hindi siya nakalipistik. May nanay bang hindi naglilipistik? Ikinahihiya kita. Gusto kong sabihin sa kanya ng harapan. Pero hindi ko na kaugali ang magsabi ng masasamang salita sa isang tao, lalo pat sa nanay ko. Lagi magagandang bagay ang sinasabi niya tungkol sa akin. Kapag nakabihis na ako, nakahanda na rin siyang ipagmaneho ako papuntang eskwelahan. Ihahatid muna niya ako bago siya pumunta sa paradahan ng mga tricycle. Opo, ang nanay ko ay isang tricycle driver. Hindi ako nag-aalala sa aming eskwelahan. Wala namang nakaalam doon sa trabaho ni nanay. Natatakpan ng uniforme niya ang kanyang buong katawan, mula ulo hanggang paa. Pero ang aming mga kapitbahay kaya, anong iniisip? Baka, mukhang lalaki ang nanay ni Mayang. Driver ng tricycle ang nanay ni Mayang. Kawawang Mayang, kakaiba ang hitsura ng kanyang nanay. Anong nangyari sa nanay ni Mayang? Ba't siyang maganda? O baka mas matindi pa ang kanilang sinasabi? Ang tatay ko ang talagang driver ng tricycle. Mayang, sabi niya, napakahirap magmaneho ng tricycle. Lumaki na ang kanyang mga muscle at talagang maitim na ang kanyang mga braso. Grabe, sunog na sa araw, babad pa sa ulan. Pero wala tayong pagpipilian. Kailangan natin ng pera para sa pag-aaral mo. Isang taon pa at high school ka na. Tapos kukuha ka na ng karera sa kolehiyo. Ayos. Ganon din ang iniisip ni nanay, kaya lang mas nasasabi niya ito ng mas maayos at mas malamyos. Pinagpala ka anak, pinagbubutihan ng tatay mo ang kanyang trabaho dahil mahal ka niya. Mabait ka raw at matalino. Pagkatapos mo raw ng kolehiyo, agad-agad kang makahahanap ng magandang trabaho.
Ahahay. Bagamat ang tricycle ni tatay ay kagaya rin ng iba pang tricycle sa aming lugar, matingkad na dilaw ang kulay. Mas makintab ito kaysa sa iba. Ito lang ang may sisidlang plastik na may litratong nakadisplay. Nandun kaming tatlo, ngiting-ngiti. Naksabit ito sa harap ng mga pasahero. Sa ilalim nito ay may nakapintura na God is good all the time. Sa kurba-kurbang sulat kamay ni nanay. Bilis, laging dumating sa takdang oras. Sasabihin ni tatay, kapag ipagmamaneho niya ako papuntang eskwelahan, bago pa siya magtrabaho maghapon, diyan ka lang sa bahay at gawin ang iyong assignment. Sasabihin niya, kapag sinusundo niya ako sa eskwelahan, bago magtrabaho hanggang gabi, nasa bahay lang si nanay para tingnan ang aking mga pangangailangan. Suot ang makulay na duster at nakalipistik. Pero isang araw, hindi ako sinundo ni tatay sa eskwelahan. Si Ninong Ambo ang sumundo. Nasaan po si tatay? Tumingin siya sa malayo, tila ba sinasabing huwag ka nang magtanong. Pero gusto kong malaman. Ninong, may nangyari po ba kay tatay? Sagot niya. May nangyaring masama kay tatay? Dinatnan kong nakapalibot sa aming bahay ang buong barangay. Nandito na si Maya ang bulong nila. Tapos ay binigyandaan ako. Niyakap ako ni nanay ng sobrang higpit. Halos di ako makahinga. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig pero naramdaman kong nawawasak ang puso ni nanay. Gabi-gabi matapos mailibing si tatay, walang ginawa si nanay kundi linisin ang tricycle hanggang sa pumintab ito. Gaya ng nakaugalian ng gawin ni tatay. Hay, ilang taon din kaming nag-ipon para mabili ito. Muntong hininga niya. Malalim ang iniisip. Kung nakita mo sana yung mukha ng tatay mo nang maiuwi namin ang tricycle na ito. Nanay, midterm exam na po namin sa susunod na linggo. Paalala ko sa kanya. Oo nga pala, tugon niya. Kailangan ko na po magbayad sa eskwelahan. Bayad? Tanong niyang waring nagtataka. Tapos ay biglang, naku, yung susunod na hulog. Sumasagit-sit niyang sabi habang kung ilang ulit na pinipilipit ang basahang panlinis. Oras na rin po para sa mga bayarin sa aming pagtatapos, dagdag ko pa. Ha? Oo nga pala, naalala niya habang patuloy pa rin pinipilipit ang gamit na basahan. Bago po natapos ang linggo, may pagbabagong nangyari, gaya ng biglaang brownout sa bisperas ng Pasko. Nanay, nasisiraan ka na ba ng bait? Gusto kong itanong sa kanya pero nakita kong natutuwa siya habang isinusuot ang helmet ni tatay. Anak, mula ngayon ako na ang maghahatid sa iyo sa eskwelahan. Ako na rin ang susundo sa iyo pagkatapos ng klase mo, ha? Tapos mamamasada ako habang nasa eskwelahan ka pa. Umusli yata ang mga mata ng aming mga kapitbahay nang dumaan si nanay na nagmamaneho. Ikinubli ko ang mukha ko sa loob ng aking bag. Ikinahihiya kita. Ilang ulit kong pinagsanayang sabihin ito araw-araw mula noon. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin ito kay nanay. Kaya napagpasyahan kong sabihin na at baka sumabog pa ang aking ulo. Alam mo ba anak? Sabik niyang sabi habang sinusuklay ng mga daliri ang naninigas niyang buhok na dating kay kislap. Pasahero ko kanina ang adviser mo, si Miss Domingo. Hindi, nalaman na nila ang lihim ko. Tapos na ako ngayon. Gusto kong humiyaw pero wala akong magawa. Kundi masdan na lamang ang mukha niyang sunog sa araw. Umurong na yata ang dila ko. Nako, sabi ni Miss Domingo, ikaw raw ay, kandidato sa pinakamataas na karangalan, sabi niyang humahagikik. At kanyang ginaya ang tinig ng aking adviser. Lagiing handang paghusayin ang gawain, laging may sinasabing maganda sa lahat ng bagay. Natahinto si nanay at marahang sinabi, kung buhay lang ang tatay mo, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Kung ilang daang ulit ko nang pinagtalibang sabihin kay nanay ang aking nararamdaman, sa halip, ito ang maitanong ko. May sinabi po ba si Miss Domingo tungkol sa gusto kong idagdag sa'yo? Ay nako, sinabi niya lahat
at humagik-hik siya ulit, hindi nakuha ang gusto kong sabihin. Kinabukasan, nakahalukip-kip lang ako sa ilalim ng aking kumot. Hinihiling kong sana'y hindi na ako kailangang pumasok sa eskwelahan at harapin ang aking adviser. Binaba ni nanay ang aking kumot at sinalat ang aking noo. Kasing gaspang ng pater de liha ang kanyang mga palad. Bonifacio Day ngayon, di ba? Mahiga ka lang dyan sa kama hanggang sa maihanda ko ang ating almusal. Walang pasok ngayon. Muntik ko nang malimutan. Bumangon ako at sinundan si nanay sa kusina. Nanay, nasaan po ang lipstick nyo? Ah, lipstick baka mo? Bulong niya. Diyan yata. Kung saan direksyon ay tinuro ni nanay ang kanyang kaluhing kamay. Bakit po ba hindi na kayo naglilipistik? Tanong ko. Ha? Hindi ko na naiisip yon. Di po ba dati-rati araw-araw kayong nakalipistik? Pangungulit ko pa. Oo nga, pag-amin niya habang sabay naming inaayos ang hapagkainan. Maganda po kayo dati. Naibulong ko sa hangin. Anak, gustuhin ko mang magkasama tayo rito sa bahay ngayon. Hindi po pwede dahil puno ng mga nanay at baby ang health center ngayon. At kakaunti lamang ang mga tricycle. Saka magiging abala ka rin naman. At kanyang binanggit ang lahat ng gawaing bahay na itinuro niya sa akin habang pinaandar ang tricycle na kinalugdan ni tatay. Lumabas ako ng bahay para magtapon ng basura. Alam niyo ba ang aking nakita? Sina Aling Ana at Aling Betty na mukhang mga hardinang bulaklak sa kalsada dahil sa kanilang suot. Hindi ko na kailangang hulaan pa kung sino ang pinag-uusapan nila. Mayang, tawag nila. Nag-aapurang lumapit sa akin. Lahat dito ay pinag-uusapan ng nanay mo. Sana'y invisible na lang ako. Walang nakakakita sa isip-isip ko. Oh, kay tapang ng nanay mo, iniligtas niya ang anak ng mga tsuwa sa kidnapping. Halos na maubusan sila ng hininga sa pagpuri kay nanay. Po, bulong-bulungan pa lang ito. Sabi nilang papahina ang boses. Ayaw magsalita ng mga pulis sa detalye. May alam ka ba? Nauutal kong tugon. Hindi mo rin alam. Oo nga pala, hindi ugali magkwento ng nanay mo tungkol sa kanyang sarili. Sa narinig ko, para na rin akong naging invisible. Nagdaldalan sila na parang wala ako roon. Panglalaki ang kanyang trabaho, Mare, pero ang puso niya ay pambabae pa rin, sabi ni Aling Betty, habang kinakabog-kabog ang kanyang dibdib. Correct, ang mga totoong nanay lamang ang may loob na magmalasakit sa iba, lalo na sa bata. Pagdidiin pa ni Aling Ana na halos magngalit ng ugat sa liig. Sinabi mo, tataya ako. Tiyak mibigyan siya ng pabuya ni na Mr. at Mrs. Chua sa kanyang ginawa, sabad ni Aling Betty. Sang-ayon ni Aling Ana. Tumango-tango sila na animoy may baterya ang kanilang ulo at puno ng paghangang sinabi, oh, kay gandang babae niya. Naisip ko kung gaano nakatanda at walang ayos ang aking nanay at naibulong ko, hindi na siya naglilipstick. Narinig nila ang sinabi ko at sabay nila akong hinarap. Di ko malilimutan ang kanilang sinabi. Hindi nakikita sa panlabas na anyo ang tunay na kagandahan. Ito ay kung sino ka sa loob, Mayang. Dapat alam mo yan. Ang nanay mo lang yata ang nag-iisang kakilala ko na nagsasabing God is good all the time. Sa kabila ng biglaang pagpanaw ng iyong tatay, sabi ni Aling Ana habang ikinukumpas ang brasong may nakalaylay na taba. At ngayon ay kinakaya nilang buhayin ka, nag-iisa. Tugon naman ni Aling Betty habang nalalaki ang butas ng ilong. Hindi madali magmaneho ng tricycle kahit na lalaki ka pa. Pero ang iyong nanay, kailangan niya itong gawin para sa iyo. Pinag-uusapan nila ang hirap na pinagdaraanan ni nanay sa buhay. Kinabukasan, taas noo akong pumasok sa eskwelahan. Huwag ko sanang maririnig na magsasabi si ma'am ng masama tungkol kay nanay. Mayang, nagulantang ako ng matinis na tinig ni Miss Domingo. Talagang hinahangaan ko ang iyong ina. Aba, kahit na mahirap ang kanyang trabaho, lagi siyang nakangiti at sa pabulong na tinig ay sinabing at narinig ko, isa rin siyang bayani. Nag-umapaw ang puso ko sa galak at buong pagmamalaking sinabi ko, hindi po siya naglilipistik. Nagpreno sa pagsasalita si Miss Domingo. Pero biglang tumunog ang bell at ako'y lumayong pakandi-kandiri. At dito natatapos ang kwento.